Halaka, mga kababayan, breaking news. Ito na po ang pasabog ni Senador Marcoleta. Isipin nyo, siya pa ang nalintikan dito po sa falsification of documents ni Orly Gutesa. Nakita nyo naman mga kababayan kung sino yung mga nagtatanggol at sino po ang nakakakita ng katwiran at kung sino mga testigo at kung sino ang gustong makakita ng katotohanan para makita ang mga magnanakaw dito at mahuli. Siya pa ang kinakasuhan. Siya pa ang iniipit. Binanatan po ang mga bending dalo dito. Tito Soto, Ping Lacson. Isipin nyo, inabsuelto si BBM. Wala daw kinalaman sa insertion ng 100 billion. Si Tito Soto, nagmukhang abogado na wala namang alam. Boyeng Rimulya, bending dalo. Erwin Tulfo, bending dalo. Mga kababayan, nakita nyo po, si Marcoleta pa ang inisyuhan ni Garcia ng show cause order. Naku po mga kababayan, napakalabo na. Nakikita po natin na talagang sila po ang umaabuso sa batas dito sa Pilipinas. Pinaghaharian na talaga ng mga buhaya na sindikato. Ang bansang Pilipinas, wala na talagang katwiran na nakikita ang mga Pilipino. Grabe mga kababayan. Kaya Senador Marcoleta, eto na, babakbakan ang mga bending dalo dito. Pati Comelec, babakbakan niya mga kababayan. Isipin nyo, siya ba yung kakasuhan? Anak ng lintik yan. Grabe, ang daming kinanta. Ang daming mga akusado dyan. Si Marcoleta pinag-iinitan. Kasi nga po, si Marcoleta ang alam nilang malakas ang loob na ipagtanggol ang batas. Diyos ko po, nakakagigil po ito. Ito na po, sabay-sabay po tayong panoorin ito at mag-react tayo. Ito po yung excerpt kasi ng resolution po ng executive judge. Kaya nakakapagbigay po ng iba yung pagdududa sa representasyong ito. Ang pinag-uusapan lang po ron, ang core issue lamang po whether or not pirma niya yun o hindi. At kung kinakailangan maproteksyonan yung integridad ng notarial service. Pero nagpakahaba-haba po yung yung executive judge. To reiterate, sabi niya po, in view of the fact that the sinumpaang salaysay contains spurious notarial details, assuming na mayroon pong kakayahan si Gutesa na siya po ay mag-i-stamp ng ganun, and a forged notary signature, and further considering that the said affidavit was presented during the Blue Ribbon public hearing, this office finds that its presenter, Mr. Gutesa, and all persons who made use of said documents not only introduced the forged and notarized inumpang salaysay, but also actively participated in its falsification. Sana naman po kayo nakakitang order na gano'n? Ako po yung nagpresente. So ako pa pala ngayon ay masasangkot sa falsification dahil sa aking paniwalang totoong sinasabi ng mama na ito, pumunta ka roon kung buwang loob mo, pero panutaryo mo yan, dagdag na kumpiyansa para sa akin. Ako pang nalintikan, Mr. President. So, sabi pa po niya, the above-mentioned statement is an excerpt from the resolution, and ito po pala, pasensya na mo, succinctly, it is an established rule well buttressed upon reason, that in the absence of a satisfactory explanation when a person has in his possession or control a falsified document and who makes use of the same, the presumption of inference is justified that such person is the forger or the one who caused the forgery and therefore is therefore guilty of falsification. Mr. President, the above statement is an excerpt from the resolution of RTC Manila Executive Judge Carolina Icasiano Sison. The resolution further states that aside from Mr. Gutesa, sabi po niya,
All persons who made use of said documents not only introduced the forged and notarized sinumpang salaysay, but also actively participated in its falsification. Yung sinabi ko po kanina. Did the judge abuse her discretion? Ayan, nakita nyo po mga kababayan, hawak po nila ang mga judge. Hawak po nila ang batas. Kaya makikita po natin, sila Marcoleta, Gutesa, iniipit po nila mga kababayan para pagtakpan ang katotohanan dito. Nakita nyo po, pati judge, abuse of discretion mga kababayan, nagmalabi sa kanyang kapangyarihan. Isipin nyo si Marcoleta ang pinag-initan dito. Lintik na bansa ito. Lintik na batas na ito. Sinong hindi magagalit dito mga kababayan? Hanggang ngayon wala pong napapakulong, walang nakakasuhan kasi pinagtataguan nila tayo. Ayaw po nilang matunton ng taong bayan ng tunay na may sala. Isipin nyo, bilyon-bilyon ng mga ninakaw, trilyones. Anak naman ng tinapa. Samantalang tayo naghihirap, ang daming mga namatay sa baha. Isipin nyo, 52 billion. Pati yung PCO, merong nakatabing 50 million. Isipin nyo mga kababayan, grabe pong pagnanakaw ngayon. Tapos si Ping Lacson, inabsuelto yung mastermind na siya daw ang nag-imbestiga dito. Wala na daw usapan kasi siya na mismo ang nakaalam ng katotohanan. Lintik yan. Grabe talagang batas dito sa Pilipinas. Diyos ko Lord. Akala mo mananatili kayo sa inyong mga posisyon. Hoy! Iniluklok lang kayo ng taong bayan dyan. Binoto lang namin kayo. So ngayon, si Marcoleta nang pinag-iinitan nyo. Lintik na batas ito. Lintik na bansa ito, mga kababayan. Wala na talagang katarungan dito sa bansa. Tignan nyo si Bunuan, pinatakas. Si Gutesa, itinago. Pati yung John Paul, mga kababayan, sabi ni Mike Defensor, binugbog daw. Itinago. Ikinubli. Magwi-witness na sana kaso, wala. Hinawakan po ng mga sindikato, mga kababayan. Grabe talaga. Well, according to the court administrator, it is their view that no, because there is a presumption of regularity. And if I may, well, I was listening to the good senator. Sabi kasi absent the facts, absent the evidence to the contrary, no? Or information to the contrary. Mukhang based on your explanation now and your narration, mukhang may absent nga dun sa information na which led to that ruling. That is my personal opinion as a lawyer. But according to the court administrator, because there is a presumption of regularity, then there was no abuse of discretion. Aba, pinagtanggol pa yung judge. Saan po ibinase yung presumption of regularity, Mr. President? Si Kiko. All persons who made use of said documents do not only introduce the forged and unauthorized sinumpang salaysay, but also actively participated in its falsification. Tinawag ba niya ako doon o yung mga tao nag-present ng document na yon? Tama. Wala po. Ang totoo po niyan, this representation requested a copy of her resolution. O, tignan nyo dito, si Kiko, syempre, kakampihan niya yung mga buhaya dito. Si Kiko na abogado. Naku po, Kiko, hindi ka naglilingkod sa bayan, Kiko. Alam namin ang karakas mo. Tigilan mo kami. Yan ang sagot ng Hindi mga... po niya ako binigyan. Ang sinabi po niya, you are not party to the case. Who is party to the case, Mr. President? Tama. Ang sabi pa po niya, she gave a copy to the Blue Ribbon Committee. So this representation, nag-request sa Blue Ribbon Committee. Sabi ng Blue Ribbon Committee,
We have no copy of that resolution. So, sino po binigyan niya? Regular po ba yun? Where is the presumption of regularity here? Sabi niya, hindi ako party. Hindi ko naman sinabing party po ako, but party po ako ng Blue Ribbon Committee. And I am a senator of the Republic. Hindi man lang ako bigyan ng resolution. What is so secret? What is so spectacular about this resolution? Tama. Bakit po? Why did sila na binigyan niya Blue Ribbon Committee only to know that she did that? And then we presume that there is regularity in her action. Grabe mga kababayan, no? Kung sino po yung mga nagtatanggol po sa katotohanan, yun yung iniipit nila. Grabe yung gobyernong ito mga kababayan, iba ang karakas. Mapagtakpan lang ang kanilang mga ginagawang pagnanakaw. Grabe, nakakaiyak. Why? Mr. President. Well, according to the court administrator, the executive judge, they would assume knows her responsibilities, is aware of her role, her responsibility, and the authority given to her as custodian of the said documents. And that's where the presumption of regularity of her actions kick in, Mr. President. Mr. President, the presumption is disputable, isn't it? Definitely, it's just a presumption. We are disputing the presumption, Mr. President. Napakarami ko pong sinabi. We were only asking for samples within which to compare the signature in Gutesa's document. Siya pa ang mag-select until we were given now the right to examine all this. We requested for a resolution, a copy of a resolution. Ayaw po niya akong bigyan because I am not a party to it. Who is the party? I checked with the intermediary of Gutesa. Ang sabi sa kanyang resolution, meron daw po sabina kay Gutesa. The family said there was no notice, there was no subpoena that reached our residence. Ito po ang nangyayari. May problema po ba tayo, Mr. President? Dapat po siguro tinutulungan natin ang mga taong nagkukusa para tumulong, para hanapin ang katotohanan. Kahit na malagay sa alanganin, sa panganib ang kanyang buhay. Pero anong nakuha niya? Sino po ngayon ang magnanais pa na lumabas kahit may nalalaman siya na tumulong para matuntun natin kung sino may kasalanan? Walang iniwan sa isang tao na pumunta sa barangay, Mr. President. Nagsumbong. Yung pong taong yon, Mr. Barangay Captain, magnanakaw po yun ang kalabaw. Alam po ninyo kung sino yung diniscredit, kung sino yung inusig. Yung nagsumbong na may magnanakaw ng kalabaw. Yung magnanakaw ng kalabaw, hindi man lang. Alam niyo mga kababayan, totoo ito. Kung sino pa yung nagnakaw ng kalabaw, yun yung yun yung ligtas pero yung nagsumbong, aba yun pa yung ikukulong. Grabe talagang buhay na ito sa Pilipinas. Ang tindi ng pagtatakip ng mga ito. Pati DOJ kasama kasama sa pagtatakip. Ayan, tignan si Ping Lacson, Tito Soto, Kiko Pangilinan, lahat mga kababayan, nakikita nyo po. Yan po yung mga komento sa baba. Wala na, bending dalo na ito. Yung mga Tulfo brothers, napakatahimik. Tahimik pa sa mga patay sa sementeryo, mga kababayan. Dati-rati, napaka-daldal nila, puro pasikat. Ngayon, mga kababayan, abay, tinitimbang-timbang saan yung gagatasan. Kasi nakakapaggatas sila ngayon. Ayaw nilang kumampi sa katotohanan Kita nyo si Marcoleta. Iniipit nila mga kababayan. Ayaw na lang makitang katotohanan dito. Diba? O kayo humusga dyan. Kanino kayo papanig?
sa mga bending dalo kay Marcoleta. Mga kababayan ko, ano masasabi nyo dito? Napakalinaw po nakita nyo naman. Si Ping Lacson, nag-imbestiga daw ng sarili niya. Nakita daw niya. Wala daw kinalaman si BBM. Grabe yung mga ito, mga kababayan. Halatado, bistado mga gawain ng mga ito. Si Marcoleta bang masama ngayon? Nakakaiyak. Mr. President, I share the frustration of Senator Marcoleta. I remember the case of the ZTE-NBN, wherein the whistleblower ended up being the one convicted. Yes, this is most unfortunate when instances wherein those who are who wish to testify or witnesses suffer such a unfortunate situation. Mr. President, the Supreme Court time and again has admonished notaries who fully entrusted the notarization process to their office secretaries, like what happened here, and has even deemed it as gross negligence on their part, as in the case of Castello versus Ching, AC number 11165, February 6, 2017. Ang sabi po ng Korte Suprema ay ganito: gross negligence on the part of a notary public encompasses the failure to observe any of the requirements of a notarial act under the 2004 rules of notarial service, notarial practice, which would result in putting the rights of a person to his liberty or property in jeopardy. This includes, among others, failing to require the presence of the signatories to a notarial instrument and ascertaining their identities through competent evidence thereof, and allowing knowingly or unknowingly people other than notary public himself to sign notarial documents, affix the notarial seal therein, and make entries in the notarial register. This is what exactly happened. This notary public allowed their signature to be signed by others. To use their notarial seal by others and make entries in the notarial register. Hindi siya mismo. Isipin po niyo yung lugar niya. Pinakunan namin ng litrato. Ano po yung nakapaskel doon sa isang maliit na opisina na yun? Tabi ng kalsada. Dikit-dikit ang mga notarial offices. Alam po ba niyo yung nakalagay na sign? Affidavit. Notarial affidavit. 24/7. So hindi na natutulog yung abogada ron kung siya nga yung nandun. Ilan na pong mga notaryo publiko ang na-admonish o kaya nasuspindi o kaya nasira, inalis sa notarial practice, Mr. President. Kasi po ang kanilang mga sekretarya na lang o mga staff ang talagang, yun naman po ang nangyayari, kalakaran na po yun eh. I think even the Supreme Court can take judicial notice of this particular industry. Our apologies, good Senator. I was just clarifying a matter regarding whether or not Attorney Espera did delegate. Of course, that is a accusation or a allegation, rather, and if proved to be true, then definitely Espera should be held to account for that. And therefore, perhaps one's route should be to ask to have Attorney Espera, the notarial, the notary public, to explain whether or not she in fact did that. Of course. Kasi po, Mr. President, yung ninotaryohan na kontrata ng PESA, ganun din po yung firma.
Si Attorney... Sino yung Comelec? Sino yung Comelec? Romy Macalintal. Nung makita niya po yung dokumento ni Gutesa na yung pirma gano'n, kapareho din ito yung mga... Ipinresent nila rito, yung intervenor sa isang barangay. Ang dami po nito. Kapareho din po yun eh. Kaya po, tinatanong ko, ilan na po yung nasuspindi kaya? Ilan na yung na-reprimand? Ilan na yung kinastigo ng Korte Suprema? Baka naman po, mangilan-ngilan lang, kaya po siguro naging cottage industry na po ito eh. Gaano po tayo kaingat yung pagbabantay sa ganitong mga ginagawa ng ating mga abogadong nagnonotaryo po, Mr. President? According to the court administrator, marami na raw na suspend, no? Na notary public dahil dito sa ganitong mga hindi tamang mga kilos at very serious ang Korte Suprema sa ganitong mga usapin when it comes to notarial commissions and such acts, such malpractices. Gano'n na po kaya karami, Mr. President? Kasi po kung ibabatay natin sa mga notary publics na nagkalat na po, parang mga kabuti na nagsulputan sa napakaraming mga lugar, lalong-lalo na po sa mga mataong lugar. Diyan lang po sa City Hall po, wag na tayong lumayo, makikita po ninyo yung dikit-dikit na nagnunotaryo na wala po kayong makikitang abogado ron. Yung iba po, itatakbo pa nga sa isa skinita. Pagkatapos, hintayin mo ako riyan. Pagkatapos mong magbayad ng kaulang halaga, tsaka niya ibabalik sa'yo. Gano'n po karami? Wala daw po ngayon, right now, ang numero. They will be submitting. So, Mr. President, ina-assume po natin yung dami po ng nagnunotaryo ngayon na dikit-dikit sa paligid ng mga city halls ng ating bansa. Lahat po ba yon ang pumipirma yung mga abogado? Under the law and the commission, dapat. Dapat Now, po. Yes. Pero sa nangyayari, sa totoong buhay, sila po ba yung nandoon na nagnonotaryo, Mr. President? Hindi. Well, dapat din under the law, pero yung realidad, Hindi po, hindi ba? maaaring ang merong dinedelegate. Yun nga po eh. Si Gutesa ay biktima po rito. Siya po yung nabiktima rito. Pero siya ngayon ang kakasuhan ng falsification, ng perjury. Ang tanging kasalanan niya ay lumabas lamang at nagpasya para tulungan ang Estado hanapin kung sino ang utak ng makawalang hiyang nangyari sa ating bansa. Ayan, mga kababayan, napakalinaw po na talagang malulusutan ni Marcoleta itong issue na ito. Itong falsification of documents, itong falsification charge versus Gutesa. Mga kababayan, talagang iniipit nila itong si Gutesa na gusto lang tumulong sa Estado. Grabe mga pagnanakaw ngayon, mga kababayan. Nakakalula, nakakaiyak po. Kaya kayo po ang mag-react, mag-comment, anong masasabi nyo dito? Mga kababayan, isang like, isang share po at isang subscribe. Salamat po. Ako si The Wonders Philippines. Mabuhay ang kakampi po ng katwiran, gaya ni Senador Marcoleta. Susuportahan po natin hanggang dulo, hanggang makitang katotohanan. Salamat po.